Grabe itong Ethan Sheehan na ito na taga USA. Hindi Grandmaster, hindi International Master, hindi FIDE Master, pero nagpakilala sa katatapos lang na Naroditsky Chess Championship Memorial Tournament. Nakalaban yung champion ng UZCAP, si Madaminov na taga Uzbekistan. Malakas yun. Nakalaban si Nakamura. Nakalaban si Wesley So. Tatlong laban po ang gigisahin natin mga kamatsas. Pag-aralan natin, ito ba'y face-to-face naman ito, hindi online. Nagpakilala talaga. Pero bago natin gisahin mga kamatsas, ay sagutan muna natin ang puzzle atid sa atin ng Internet Chess Club application. Ito po yung iniwan sa atin sa ating last upload. Ayan, why to play. Maraming salamat at sa nakakita ng Check. brilliant shot, Knight F6. Kakainin na ba ang Reyna? No, mayroon Check. pong Knight G6. Persadong kainin. Diretso to Check. rin, nawala harang. Matchas. 3 moves matchas na pala yun by force. Napakagaganda po ng mga puzzles dito sa Internet Chess Club application. Kung wala pa ang inyong mga cellphone, tablets, laptop, downloadable lang po sa Play Store at App Store. Ang site makikita nyo po sa description dito. Nako, gumawa na kayo. Gamitin nyo na po ang application na ito pang training. The best sa buong mundo pagdating sa puzzle mga kamatsas. Napakalupites nito. Okay, simulan na kagad natin si Ethan Sheehan. Kalaban niya dito ang champion ng UZCAP. Fresh na fresh yun. Ang daming super GMs na tinalo nito. Tingnan po natin. Ang ginawa, nag-E4 sa kanya, ini-5-an niya, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez, A6. Okay, classical approach, Bishop A4. Nag-D6 lang. Simple lang. Kasi sa madalas na sa top level, ang nakikita natin yung Knight C6. Diba? Pero ito, simple lang. D6 lang. Suporta lang sa E5, nag-castling, Bishop D7. Simpleng-simple lang. Parang panahon pa ni Emmanuel Lasker idea to Para wag ma-double pawn pag kinain yung knight. Nag-C3, ipipilit dito ni Madaminov yung malakas na sentro na makakabasag kagad sa sentro at nag-G6 lang para i-develop ang bishop na nakafiangketo. D4 na, Bishop G7, Rook E1, develop, paghahanda lang sa E-file, at B5, Bishop B3, Knight F6. Okay, para magkakasling na. Nag-H3, suporta lang sa G4, castling, A3. Bakit nag-A3? Para pag nag-Knight A5 mamaya, i-maintain ni Madaminov yung diagonal, Rook E8. Grabe, para namang super GM ito. Ang rating, 2-4-16 lang, mga kamatsas, take note. Ang baba lang ng rating, pero parang world class ang tiro. Knight G5, threat ang pawn F7 at nag-rook E7. Dinipensahan. Nag-D5, inatake ang knight. Nag-knight A5 na para may tempo attack sa bishop. Bishop A2, yun nga yung purpose ng pagkakatira ng A3 mga kamatsas, para may tataguang kwarto ang bishop doon. At nag-H6, neutralize, paalis na sa knight, bumalik. At nag-C5. Ayan, ang ganda. Oo. Pag inenpasan, kain lang ng bishop, magiging active. Inenpasan niya, kinain ng bishop. May threat sa pawn E4, nag-knight BD2, develop, may depensa, at nag-D5. Galing Grabe, napapahanga ako dito sa unknown player. Kinapture, bishop takes D5, kinain, kain. Tingnan nyo naman ang position mga kamatsas. Pabor pa nga ako sa black kasi mas maluwag 'Di ba? Parang mas nauna pang mag-develop ang black pieces, maluwag, ang daming controls. Unlike sa puti, tulog pa bishop, tulog pa tore, ang queen nasa baba pa. 'Di ba? Parang na-delay ng developments dito bigla ang puti Nag-A4, ayan na. So, para i-pressure, basag, may kain, nag-E4. Okay, tinirada na yung knight. Okay, kumapture dyan para may hanging knight pa rin naman sa A5 at kinapture din, okay, para support. Tumakbo na sa gitna, nag-rook E8. Okay, naniguro na yung tore ay talagang may support pag alis ng knight. Halimbawa, knight C6 at na-block na yung queen sa pagkakasuporta, yung tore ang sasalo. Nag-knight F1, maneuver. Okay, pupunta sa E3 para i-threat ang queen. Nilagyan naman ng knight pang abang dyan sa lulundag. Kinain na.
kain. Knight E3. Okay, hamon, kinapture din, capture, at nag-queen C4. Okay? Blessing lang. Ika nga, kumbaga sa bola ng bilyar. Ang gusto mangyari dito ay mag-B4. Ayan, may nakikita akong B4 na kapag na-exchange, paki-imagine po, mawiwik yung pawn sa B file. Ano? Nag-queen D2. Inabangan ni Madaminov, hindi maka-B4 kasi kakainin lang. At the same time, yung angat ng queen, may pana na binabalak doon sa H6. Matalas ang mata ni Shihan, ano? Hindi maisahan. Dinipensahan. Uy, katunog ah. Shihan, hindi maisahan. Nag-B3. Inatake na po ang Reyna, umatras. At nag-Queen E2. Ayun, ang kuntirya. Yung pawn sa B5. Rook B8, dinipensahan. Nag-Rook D1, pressure. At nag-Knight D7. May tira talaga. May karga, mga kamatsas. Biruin nyo ha, tinapatan ng tore, pero na-realize dito na saan pupunta yung knight? Saan pupunta yung knight na maaatake ang Reyna ng malala? Wala. Galing oh, Knight D7. Di man lang natinag, di man lang natakot na tinapatan na ng tore, aalisin na lang ang knight. Husay ng realization, pero tinagpas na, no? Sacrifice, kinain yung pawn. Pag kinain ba dito? May kain din dito. Rook takes. Okay, timplado. Timplado, sakto pala. Okay, nasacrificean man pero may bawi doon. Kinain ng tore. Yung pawn F7, sukat na sukat. Oh, iskwalado. Suportado. So, equal to slightly better for white. Konti lang. C4, inatake ang tore at nag-rook F5. Naniguro si Shihan na wag babagsak yung kanyang pawn F7. Sini5 na para makagulo ang paspon at nag-queen C3. Kapansin-pansin po. Tingnan nyo po evaluation bar. Tumaas ano, lumamang ang puti at kapansin-pansin yung oras. Talagang ang laki ng lamang sa oras ni Shihan. Blitz player pala talaga ito eh, no? O ayan. Tinulakan ng nag-queen C3 pero ang laki ng evaluation bar. Ano ba dapat ang tira? H5 daw. Okay, H5 po. So, para yun nga lang. Computer ang nakakarkula niyan eh. Itong Queen C3, ang purpose po kasi ni Shihan, ang basa ko dito, para di makatulak ng pawn. Hindi makaprogress kasi kakainin lang. Inabangan niya lang sa C-file. Ayun. O, dito, nakita ba? Natumbukan ba? Queen D2. Parang hindi rin natumbukan ang tira. Queen A2 daw po ang tira. Ayun, no? Para atakihin ang pawn sa F7. Okay. Tapos mapipilitan ang queen na bumalik para depensahan yung pawn F7. Okay, pero wala eh. Sa kakulangan ng oras sa patira ng mabilis, syempre naghahabol din sa oras eh. Nag-queen D2, hamon queen to queen, umayaw, queen C4, rook D8, bishop F6, okay, tiniret ang tore, rook D7, bishop to G5, okay, hamon na, exchange. Grabe diskarte nito, no? Alam niya kasi pipilitin siya eh, kasi underdog eh, no? Kaya nakikipagpalit-palit ng pyesa. Genius eh. Okay, dito mga kamatsas. Pag rook C7 ni Madaminov, nagulat ang madlang people. Natumbukan dito ni Shihan. Ang brilliant move mga kamatsas. Pakiguess nyo po yon. Grabe, galing ah. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita ng boom, rook takes pawn. May kain na pala dyan. Brilliant oh. Kinain-kain. Oh, pag kinain yun, edi tagpas yung queen. Nag-queen A2. Ayun, tinarget yung pawn F7. Nag-queen F5 lang para sigurista. Bishop D4, umayaw sa exchange. Queen D7, tineret. Queen C4, tinabihan. Nag-H5 na, okay, extra space. Bishop E5, tiniret ang pawn. Nag-E3. Siyempre, may bishop naman eh. F4, okay, para atakihin. Bishop, naku, ganda pa ng tira, susundot doon. Tigas ng tira nitong Shihan na to. Tigas. King H2, Bishop F2, Queen E4. Ayun po mga kamatsas. Pero itong Queen E4 ni Madaminov, isa lang po ang nakikita kong ibig sabihin para di makatulak, ano? Nandyan pa rin naman.
At bakit blunder ratios? Nakita ba dito ang tamang tira? Nag-H4. Although winning pa rin. Pero kung inyo pong naiispatan mga kamatsas, no? Eto tira, oh. Pag tira dyan, iyakan time mo, may sundot doon. Matagal pa naman oras niya, no? Dapat pinag-isipan niya. Queen D1, no? Anong panangga dito? Ang tira dyan, persado, mag-H4 na. Matsas pa rin. Oh, matsas. Nep, ang lupait so ng plano. Balik tayo mga kamatsas, ano? O, pero ang ginawa dito, gumanyan muna. So, ang purpose dito ni Shihan, check, baba ang king, check sa ilalim, matsas. Yun ang purpose. Nag-queen C2, ayun, dahil hindi nag-queen D1, nasulyapan kaagad ni Madaminov, inagapan, nag-queen C2. Bishop G3 check, bumaba. Ay, grabe, genius. Queen B5. Ang purpose po is to relay the pawn, maka E2 and E1. Game over pag nakapush yan. Nag-bishop D4. Pagka gumanon, gaganon. Inito nga. Bishop F2. Kung tutusin, ganun na. One piece down. Ayun. Pinoromote na nga. Oh, partida na. Torre pa pinalit. Kain-kain. Ay, grabe. Grabe, ha? Ang Super GM. Hindi pa naman Super GM si Madamino. Pero sa lakas niyan, dahil USCAP champion, feeling ko Super GM na yan, eh. Grandmaster ang kalaban, ha? Ginaganto-ganto lang. Ano? Ayun, namatyas pa dun sa dulo. O kasi harang na lang, matyas po. Grabe. Lupay, so, ang tindi ng pagka-upset nito, matigas tumira tong Shihan na to. Unknown player, ano? Pero grabe, mga higante, Giant killer, Okay, itong susunod na laban niya, kay Nakamura. Yung pangatlo po ang kay Wesley So, Kaya wag muna kayong aalis, mga kamatsas, tiyagain nyo muna. Nakamura ang kalaban niya, Mamaw yun, higante yun. O, sige, pag-aralan natin. White naman dito si Shihan. Tumira ng E4, Sicilian si Naka, Knight F3, D6, Bishop B5 check. Rosolimo po. Niliko sa Rosolimo, ayaw ng open, mainline Sicilian. Bishop D7 hinarangan, kinain-kain, castling, E6, Rook E1, develop, Bishop E7, C4. Okay. Ito po kasing C4, ang next niyan ay D4. Para i-convert sa Maroxybine type of pawn structure sa center. Knight E5. Grabe. Interesting din yung Knight E5 ni Naka. Threat ang pawn, threat ang knight, may Knight D3. D4 pa rin. Tindi, Ang tindi. Kung ito online tournament, paghihinalaan nito. Matindi, Grabe, ang daming bitin, parang ang bigat na bibigatan ako sa tira, mga kamatsas. Kung ito online, ako, paghihinalaan talaga to. Buti na lang face to face. Kinain ang pawn, ayun. Kasi kung queen po ang pangkakain, mabibitin yung pawn sa D4. Kaya napilitang ito, no? Yun nga lang, medyo damage ang king shield ng king, pero nakikita ko naman after king H1, rook G1, magagamit naman niya yung king side. Kinain, bishop F6, umatras lang, knight E7 develop, knight C3, knight G6. Ayan, gusto na kagad dito ni Naka na manggulo-gulo. May nakikita pa akong bishop E5, tapos lalagay ang queen doon para maka-atake po, no? So yung mga ganung attacking eye view na paparating in F4. Napakaganda ng tira ng F4. To prevent bishop E5. To prevent knight E5 na makakaistorbo sa queen. Ang daming na-prevent ng F4. Ang ganda. Nag-castling, bishop E3, kinain na. Okay. Para makaganon, makapasok. Kinain ng queen, queen H4, at nag-F3. Kitang-kita sa evaluation bar, winning si Naka, mga kamatsas, ano? Kitang-kita. At parang binigay na yung pawn sa F4, no? Kinain nga ni Naka. Queen D2. Kumbaga parang play on. Kumbaga tanggap na, no? Pero, teka muna, threat ang knight, may bawi dun, Chumek, king H1, at nag-rook A D8. Ayan, para ingatan ni Naka yung weak pawn na talagang tatargetin yan para makabawi, no? Pero, ayun lang. Doon bumawi. Oo nga, no? May bawi pala doon. Siguro dapat yung isang tore ilagay doon. Pero baka kaya kasi gusto ni Naka na iiwan yung rook dyan para maka F5. Dito makagawa ng atake, ng pressure sa king side. No, mga kamatsas, no? D5. Ayan na, binasag na ni Naka. Nauma, no? Nainis na si Naka. Tigas mo tumira.
Kinain-kain at nag-queen h5. Ayan na. Lumalabas na pagka mamaw. O nga no, double attack O babawiin. Naku. Pero nag-rook d1 lang. Mas pinili dito ni Shihan na ingatan yung kanyang center pass pawn. Ang ganda rin. Tama O yan teka muna mga kamatsas Kasi kung kakainin ito baliwala, magku-queen g2 lang. Ganda. Galing Pag kinain to kain, check. King f3 lang at halimbawa dito, kakain. Nako, yari, may bishop c5. Winning for white. Threat ang tore. Pagka nag-rook e8, kitang-kita po, baka kainin niya lang yung knight di makaangat ang mga tore, may back rank matchas. Yan, pakita ko na sa inyo. Boom, may ganyan Grabe, malupites talaga. Balik tayo Ang ginawa ni Naka, nag-rook d6 muna. Ano plano niya? Binitin niya pa tong kainin Bishop c5, tinusok ang tore niya. Nag-rook g6. Kain ba dito? May kain. Okay, threatening matchas. Oo. So, kailangan intindihin ito. Nag-queen e3 muna. Siyempre, kailangan i-address yan. Matchas ang paparating. Ay, nako, patay tayo. Grabe kalakas nitong queen e3, mga kamatsas. Simpleng depensa pero deadly. Hindi makaalis ang tore. Nag-queen f5 na lang si Naka. Walang magaws. Walang magawa. Bakit? Tingnan nyo paliwanag ko sa inyo. Halimbawa, tumira rook d8. Ubus! Ubus ang back rank ni Naka dyan. Matcha sa ilalim. Grabe yung queen e3. Nakapatong na pala yun. Ready to hit the e8, the back rank. Grabe. Kaya napilitan si Naka na queen na lang igalaw. Kinain. Naku po, hindi rin mabawi. Threatening matchas. Nag-h6. Obligado. Pero tumakbo na ang bishop at dito po klaro, kitang-kita na one piece up, may strong pass pawn pa, patay na patay ang position dito ni Naka. Knight f4, ano plano? Magda knight g2, check lang, gumanon, at nag-queen e4. Ayun, kumbaga, tempo, mailagay yung king doon, queen e4, para pag alis ng queen ay nakapin ang rook sa g6. Nag-queen h3, threatening matchas, pero may rook g1. Time check. Kanina pa nag-zero siguro. Hindi na po nag-register yung time. Okay. Naalala ko sa video nga pala. Pag tira ng knight g2, tinuro ni Shihan, flag down si Naka. Sino ba namang hindi mapa-flag down sa ang titigas at solid ang tira? Grabe Kung ito online talaga, yari talaga to. Yari under investigation to kung online. Doon face to face may video pa mga kamatsas. Kasi baka isipin, nandadaya yan. I believe naman bago pumasok sa venue, ini-scan yan. Ang galing Hindi kayo nagalingan? Ang galing Grabe si Naka. Di nakaporma. Unbelievable. Itong next natin, Wesley So. Nako. Wes, galingan mo, mamaw ito. Binaliktad ko na kulay mga kamatsas sa panig ako ni Wesley. Kay Wes tayo. Ayan. Bago natin ituloy ito, pa-subscribe naman mga kamatsas, palambing lang po para tayo makaabot ng 1 million subscribers. At nag-apply na po ako ng media accreditation sa this coming Olympiad. Pag na-approve, ay nako. Baka World Chess Olympiad tayo sa Samarkand, Uzbekistan mga kamatsas, para makapasok tayo sa venue, cover ulit tayo, pa-picture tayo sa mga super mamaw top 10 sa buong mundo. Siguradong kompleto po. Si Wesley So lalaro po sa Team USA. Kaya magkikita uli kami kung ma-approve ang aking application ng media accreditation sa World Chess Olympiad. This coming September po yun mga kamatsas, God willing. So, ayan. Sana ma-approve tayo. Alright. Tinirahan ng E4 ni Shihan. Nag-E5 si West, Knight F3, Knight C6. Patay ka, Shihan. Kumbaga sa paa ng manok, ang kapal ng kalyo niyan, ng Berlin variation ni Wesley. Makapal ang kalyo niyan. Nag-castling, kinapture, okay, pinasok ni Wesley talaga, yung linya na nakko, grabe. Medyo kakaiba yung blitz variation Pinakain yung bishop sacrifice, pero linyado naman to, di naman nakakagulat yan na shocking. A4. Wala rin namang babalikan yung knight mga kamatsas, pero linya pa rin. D6, okay, challenge sa pawn,
Kinain yung knight, kain, rook e1 pin, bishop e7. Yan po talaga realization, ano? Talagang ibabalik talaga yung knight, kinain, kain, queen to queen kagad, king takes, rook takes. Ayan. Okay? So, endgame kagad mga kamatsas. Bishop pair versus knight and bishop. Na kay Wesley ang bishop pair. Naku, sanay si Wesley ng walang kaslingan sa Berlin. Di ba? May linya. Nagkukwento-kwin kagad yung hindi nagkakasling. Sanay si Wesley dyan. Kaya hindi parang annoying kay Wesley yung hindi siya makapagkasling dito. Nasa nature ng Berlin ang ganun. Bishop d6, umatras po ang tore, rook e8, tapatan, kinain-kain, bishop e3, tinarget ni Shihan ang pawn, nag b6 para maiwasan yung kain, knight c3 develop, and bishop f5. Ayun, develop din with tempo attack, rook c1 dinipensahan, bishop e5. Ayun, tinusok muna yung knight. f4, winelcome, welcome. Winelcome talaga. Sige, kainin mo. Umayaw si Wesley. King f2, okay, must be active. Principle sa endgame, king must be active na. So, nag-h5 muna para control, space sa king side. Nag-king f3, check muna, pinaatras, and then gumanon. Ano plano ni Wesley? Nalulugaw ako. Hindi ko abot ang plano ni Wesley. Baka gaganon siya. Sabi kakainin niya yon. Knight e4. Aba talaga. Pinapakain lang yung pawn sa b5. Kain-kain, opposite colored bishop. Naku, mamimilipit si Wesley. Kahit lamang siya ng isang pawn, opposite color, ang daming tabla nun. Makapayag kaya si Wesley? 2400 versus 2772. Ang laki ng diferensya. Ang laki ng minus niya pag natabla. O kinain-kain. Nawala na. Inaccept na lang ni Wesley ang challenge. Bishop d4, threat ang pawn. Nag-f6, rook a1. Okay, threatening bishop takes. Kitang-kita naman po, di makakabawi kasi may tore. Nag-bishop c6, dinipensahan to stop the coming sacrifice. At nag-c3, king d7, g3. Kung ako po ang papa-evaluate nyo, tabla kagad. Kasi opposite colored bishop eh. Ang lamang lang naman na pawn, ito, naka-block pa sa d-file. Anong gamit? Pero, with time factor siguro, dihado pa nga si Wesley sa time eh. Ang bilis nitong tumira nung Shihan na to. King c7, rook e1, susundot doon. Balik uli si Wesley, gumanon uli. Gumanon uli, walang maisip. Bishop e4, king e3, bishop d5, gumanon. King c6, rook e1, king d7, gumanon ulit. Bishop c6, king d2, bishop e4, king e3, bishop f5, king d2, king c6, rook e1 ulit. Balik uli. Tabla? King e6, hindi ba ni Wesley? Kasi magti-threefold repetition na, tabla yon. Check ulit. Doon dumaan sa kabila. Bumalik uli si Shihan. Kasi po sa pamamagitan ng tore na yan, at nandyan ang bishop, hindi makakagalaw ang tore. Fini-freeze dito ni Shihan ang developments ng, especially ng tore, di makagalaw kasi kakainin yung pawn. Di naman maipush to, di maipush kasi laging may kain. Bishop e4, king e3 ulit, bishop c6, king f2, at grabe kapansin-pansin lahat ng mga pyesa niya sigurista nasa dark squares King g6, rook e1, king f7, rook a1, a5. Wala na. Binago na ni Wesley. Ayoko na draw. Mababa rating mo. Paano Wes? Mababa rating. Nababaan sa rating. O yan, bini4. Okay. Winasak ang teka muna mga kamatyas, wait lang po. Tensya na. Pag kinain kasi yan, ito po gagawin. Makikipagsabayan na si Wesley. Pakain pa yan. Importante makain yon to control, to attack the king. Sa second rank, ay, nako, napakalakas niyan pag nangyari yan. Okay. Naalala ko tuloy yung yung nagpapapasel sa Kalaw. Patay! Patay ang 500. Ang daming nabibiktima sa Kalaw, Okay. B4 ang ginawa po dito ni Shihan. Okay, challenge the A5. Rook B8. Rook B8. Okay, dinipensahan yung B6. Kinain-kain. So, pinapakain na talaga ni Wesley. Importante, ma-deliver niya yung rook to control. The second rank. Kinain, nakipagsabayan. Check. Umangat, kain. Inatake ang bishop. Takbo muna sa dulo. Oo nga, walang sapat na pupuntahan. Dito may pin. Grabe. Dulo talaga, Kinain and the rook g2.
Pinipilit talaga ni Wesley. Nabababaan siya sa rating eh, no? King F3, dinipensahan at nag-King G6 muna. Rook D7. Oh, wala na. Talagang pipilitin ni Wesley talaga. Oh, King F5. Bahala na si Batman. Ay, talaga. Oh. Pinipilit to. Kinain. Oh, ayan na. Nako, baka mamatyas ka dyan. Siyan, ingat. Nag-H4. H4. Ah, okay. Gets. Walang G4. Kasi pag nag-G4, kakainin lang, naka-check. Oh, yan. Para ako napapapuzzle palagi, no? Kasi sa dami ng queen at dami ng mga knights nung taga-kalaw na nagpapapuzzle. Oo, parang pagka gano'n, no? Kain. Oh, parang puzzle ng kalaw yan, ah. May nakatagong bishop. Nag-rook F7. Ayun, tineret ang pawn F6. Umiwas. Sakto pa rin. Tingnan nyo evaluation bar. Kumbaga sa diagnosis ng doktor, oh. Sakto. 120/80 ang BP. Sakto eh. King F2 at nag-rook G6. Dinipensa ng pawn. Kakainin na po kasi yan. Nag C4. Ayun, para igagapang naman yung pass pawn. Nag H3. C5. Ayun, bumigay din. Yan ang iniintay ni Wesley na mangyari. Tingnan nyo po evaluation bar. Bumigay din. O pero dapat daw rook H7. Lagyan ng atake sa likod ng pass pawn, rook behind pass pawn, ika nga sa principle, ano. So rook H7 nga, oo nga, no. O halos equal lang eh. Pero dahil nag C5, natumbukan po ni Wesley ang very solid bishop to D5. Atake sa tore, next move ay mag-E-H2 na. Eto na po. Naobliga si Shihan. Siyempre, hindi pwedeng patulakin ng ganun-ganun lang yun. Natirahan ng rook G2 check. King E3. Naihatid ang pawn sa H2, mga kamatyas. O, sabi nung taga-kalaw, patay! Tawa talaga ako doon. Patay! Una, binobola pa eh. Galing oh. Galing niya talaga. Yung pala patay rin eh. O, ayan oh. Pag H2, panoorin niyo po yung mga pinopost ko sa Facebook, kamatyas ha. Doon po, nandun yung mga reaction ko eh sa mga nagpapapasil sa kalaw. Tawa ko ng tawa dun sa patay. Okay, nag-rook H5 check. Nag-King G4 at dito po mga kamatyas, naparesign si Shihan. Bakit po nag-resign? Klaruhin natin. I-atras natin ng tore para ma-maintain lang na wag maka-queen. Ito po kasi gagawin. May rook G3 check na at kapag umiwas, may rook H3. Ayun. Mako-cover na po kasi yung pagkakakontrol sa pawn. Kaya nag-resign na si Shihan. Ibig sabihin mga kamatyas, hindi siya lumusot sa power ni Wesley. Nalusutan si Madaminov, nakamuring pagdating kay Wesley. Nadali ni Wesley Snipe. Ayan, congrats kay Wesley. Kala ko lulusot kay Wesley. Pero grabe, itong pinakita nitong nakko, ilang panahon lang superstar yan mga kamatyas, maniwala kayo. Ang galing, ang galing. Sa Blitz ha, hindi ko lang alam kung ano level niya sa Rapid at sa Standard, magkakaiba kasi yan eh. Pero pagdating sa Blitz, mamaw, grabe. Parang naka-computer engine, kumbaga sa online, ano? Mamaw talaga. Pero galing, pinahanga ko nitong... Actually po si Ethan Shihan ay US National Master. Yun nga lang po, o kagaya niyan sa FIDE, hindi kasi nire-recognize yung NM eh. Wala pang ganun eh. Pinakamababang title po sa FIDE na nilalagay, CM. Sumunod, FM. Sumunod, IM. At yung pinakahuli, GM. Ayan po yung pagkakasunod-sunod eh. CM, FM, IM, GM. Pero yung NM, hindi pa nilalagay sa FIDE yun eh. Kaya considered, kung US Master man siya, US National Master, non-titled pa rin sa FIDE yan eh, kung tutuusin eh. Grabe, no? Ano pong masasabi nyo mga kamatyas? Ano pong reactions nyo dito po sa ating pag-aaral na to? Pakilapag nyo po sa comment section below at ipakita ko sa inyo ang kanyang standing. O ayan o, third place lang naman. Siya ang ayan o, bronze medal. Champion si Sindarov, second si Wesley, at si Shihan ang third. Grabe no? Siya ang sumira kay Nakamuring. Isa lang ang talo ni Naka, sa kanya lang ano? Ay, hindi pala. Tinamaan din pala ng tinamaan si Naka. Oo, tinamaan din pala si Naka ng iba. Okay, maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.